Magandang araw, Sir Abuela. At pag-usapan natin ngayon ang kultura ng Pilipinas at ang Pujaw. Bago tayo magtuloy, kailangan muna natin la, paglalaman ang kaysaysayan ng mga kulturang ito. Sa kaysaysayan ng Pilipinas, mga tao ay nakatira dito noong simula pa ng tao na at ng panahon ng mga tao pa lamang. Tapos ang Pilipinas ay nagkokonsisto ng mga madadaming yung tribo nung narati pa. Gaya ng mga Igorot, mga Badyaw, tapos mga lalaking mga Islamic na tipo. Yung mga tribong ito ay pinapumunuan ng mga hari o reyna sa mga area ng mga ibang relihiyon. Yung mga iba ay may Sultan Kudarat. Noong 1521, naangkin ng explorer na si Ferdinand Magellan ang Pilipinas dahil nakakala niya na yung Pilipinas ay ang tinatawag nilang Spice Islands. Ito si Magellan ay pinadala ng Espanya para mag-explora at iangkin ay ang Spice Island. Nung kapunta niya pa lang dito unang beses sa Pilipinas, nakarating siya sa Cebu. Doon sa Cebu ay siya ay nakalaban kay Lapu-Lapu. At ang impluensya o ang kolonyalisasyon ng Espanya sa Pilipinas ay nagtagal ng 333 na taon. Ipangalawa, ang kasaysayan ng Punjab. Ang Punjab ay isang parte ng India na nasa hilagang kanlurang parte. Ito ay Punjab ay galing sa salitang Punj and Ab. Ang Punj ay nangungulugan lima at ang Ab ay nagkakahulugan ng tubig. Kaya ang Punjab ay nagkonsisto ng 5 malalaking ilog na dumadaan sa loob nito. Ang mga 5 ilog na to ay tinatawag na Beas, Satluj, Ravi, Chenab at Jhelum. At ang hinahati ng mga ilog na to ang 3 region o parte ng Punjab. Tinatawag na Madhya, Doaba at Malwa. At ito ay si Maharaja Ranjit Singh, isang kilalang emperor ng Punjab sa history na to. Pagkatapos, ngayon, kailangan na natin lamanan ang kultura ng mga ito. Ang kultura ng Pilipinas. Ang kultura ng Pilipinas, mga Pilipino in general, ay mayaman at sari-sari. Sila ay na-influensyahan ng Espanyol, mga Chino at Amerikano. Espanyol, Hapon at Amerikano. Tapos, ito ay nailarawan sa pamamagitan ng matibay na ugnayan ng pamilyang mabuting pakikitungo, makulay ng mga pagdiriwang. Sila ay may tawag na kultura ng kabayanihan. Sila ay natutulungan sa isa't isa. At isa sa mga pagdiriwang nila na makulay ang tawag na Mascara Festival. Ang mga tradisyonal na sayaw nila tulad ng Tinikling, Karinyosa. Pinasayaw ko ng Karinyosa isang beses. Mahirap. Tapos magawa nilang panrelihiyon, kagaya ng San Nazareno, at ang masasarap nila nito ang adobo at sinigang. Ang paborito ko ay sinigang. Ay mahalagang aspekto ng kanilang kultura. Ang diwa ng bayanihan, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, nagbibigay tingin ito sa pagtutulungan nila sa isa't isa. Pangalawa, ang kultura. Ang kultura ng Punjab. Ang nakikita nyo sa larawan ay ang mga
Punjabi na nagsasayawan habang kumakanta. Ang kultura ng Punjabi ay makulay rin at masigla. Ito ay nag-ugat sa rehiyon ng Punjab ng Timog Asya, nahati sa pagitan ng Hilagang Kanlurang India at Hilagang Silangan Pakistan. Noong nahati ang India sa dalawang parte, naging Pakistan at India, ang kalahating parte ng Punjab ay napunta sa Pakistan area. Kilala ang mga Punjabi sa masigla nilang mga musika, masiglang mga forma ng sayaw tulad ng Bhangra. We don't call it Bhangra. Ang sabi namin dito ay Bhangra at Gidda. Ang mga tao na sumasayaw sa harap ninyo ay nagsasayaw ng Bhangra. Ang wika namin naman ay Punjabi, na nagsasalita ng mga Punjabi ay sentro ng kanilang pagkakakilanlan. Ang lutuin ay sikat sa mga pagkain tulad ng sarson da sag at makhi di roti. Ang sarson da sag ay ang tawag natin dito ay yung malalaking dahon ng leaves. Tapos ang makhi di roti, ito ay corn wheat na ginagawang flour. Ang Sikhism naman ang pinakaunang o pinakamalaking relihiyon ng mga Punjabi. May malaking temple sa Amritsar. Ang tawag nila ay ang Golden Temple. Ang Amritsar ay parte ng Madhya area, kung saan ang Golden Temple. At ito ay ipinakabalad na area na lugar ng mga Sikhism. Pagkatapos ng kultura, ang tanong ko sa inyo, ba't nawawala ang kultura sa kasalukuyan? Nawala ang kultura sa kasalukuyan dahil sa unti-unting ating henerasyon ay walang natutuhan sa kultura natin. Kagaya ng ating bata, kung hindi natin turuan ang ating bata tungkol sa ating kultura, paano nila ito malalaman? Wala silang interes sa ating kultura. Kaya dapat turuan natin sila. Ang mga gusto ng mga bata sa kasalukuyan ay mga kultura ng Western, yung mga kano. Dahil sa tingin nila, yung mga kano na ito ay may pinakamagandang kultura. Pero hindi nila alam na ang kultura nila ay naiiwan lamang. Kagaya ng sa Punjab, ang mga tao o mga bata, kabataan namin ngayon, ay lahat na nagmamigrate sa mga iba't ibang bansa kagaya ng Canada at Australia. Dahil sa tingin nila, ang Punjab ay wala na. Sa tingin nila, ang Punjab ay hindi ganoon kaganda. At nagre-resulta ito sa mga paglalabas or pagmamigrate. Kaya nawawala ang tao at nawawala ang kultura. Sa Pilipinas, problema rin ito dahil sa paglayo ng mga bagong henerasyon sa kulturang Pilipino. Dahil sa paggusto sa wika at kultura ng iba kaysa sa sariling kultura. Kagaya ng mga estudyante sa mga iba-ibang malalaking university, sila ay natututo ng mga French, lingwahe, mga Spanish, mga Dutch. Pero hindi naman nila alam ang lingwahe ng kanilang mga ninuno. Kagaya ng mga Bicolano, mga kalahating Bicolano or mas madami pong Bicolano ay hindi nakakaalam sa kanilang lingwahe. Kaya nawawala ang kultura sa kasalukuyan. Ayun lang ang aking presentasyon.